Ang amoy ng mga puting liryo ay nakakasakal, isang matamis na kakaumay at makapal na halimuyak na humahalo sa singaw ng natutunaw na kandila at sa basang lupa na kalalukay pa lamang. Para kay Elisa yon na ang magiging amoy ng kamatayan magpakailanman. Nakatayo siya sa harap ng nakabukas na libingan ni Arturo, ang kanyang asawa, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalasag laban sa buong mundo. Ang ulan ay walang tigil sa pagpatak, tila mga karayom na yelo na tumutusok sa kanyang itim na bestida, ngunit hindi niya ramdam ang ginaw. Manhid ang buo niyang katawan. Sa kanyang tabi ang anak niyang si Leo, 6 na taong gulang pa lamang, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay, sapat na para pigilan ang daloy ng dugo. Hindi umiiyak ang bata. Nanlalaki ang mga mata nito, nakatitig sa kahon ng mahogany na dahan-dahang ibinababa sa madilim na hukay. Sa kanilang likuran, sa ilalim ng isang itim na tolda na nagsisilbing proteksyon mula sa ulan, naroon ang pamilya ni Arturo, ang mga Villaseñor, ang nagmamay-ari ng pinakamalaking imperyo ng hinabing tela sa rehiyon. Si Doña Imelda, ang matriarka, ay nakaupo sa isang eleganteng silyang yari sa ebony. Ang kanyang damit luksa ay tila gawa ng isang sikat na taga-disenyo. Ang mukha niya ay natatakpan ng isang bilong itim, itinatago ang kanyang mga tuyong mata. Wala ni isang butil ng luha ang pumatak para sa kanyang anak. Para sa kanya ang pagkamatay ni Arturo ay isang trahedya, oo, ngunit isa rin itong pagkakataon para maglinis ng bahay. At ang dumi ayon sa kanya ay may pangalan Elisa. Nang matabunan na ng huling pala ng lupa, ang kabaong ang katahimikan ng sementeryo ay binasag lamang ng isang uwak na umakma sa malayo. Humarap si Elisa upang tanggapin ang pakikiramay mula sa kanyang biyenan, umaasa sa isang yakap, isang salita ng aliw, kahit anong bakas ng pagiging tao. Ngunit tumayo si Doña Imelda, pinagpaga ng kanyang palda, gamit ang mga kamay na puno ng gintong singsing at mga brilyante. Tapos na ang palabas-wika ni Doña Imelda, ang boses niya ay kasing lamig ng bumubuhos na ulan. Umuwi na tayo sa hasyenda. May mga bagay tayong dapat pag-usapan, Elisa. At hindi ito mga kaaya-ayang bagay. Ang paglalakbay pabalik sa Hacienda del Sol ay isang masamang pangitain. Si Elisa at Leo ay itinaboy sa sasakyan ng mga katulong isang lumang van na amoy gasolina at alikabok, habang si Doña Imelda at ang kanyang mga anak na babae ay komportableng nakasakay sa limousine na may aircon. Pagdating nila ang mansyon ay tila mas naging marangya at nakakatakot, kasama ang nagpuputi ang pader na bato at perpektong hardin kung saan nanginginain ang mga alagang tupa na nagbibigay ng pinakaputing lana. Ngunit mayroong mali sa eksena. Sa beranda, wala ang mga katulong na may dalang mainit na kape. Ang nandoon ay mga maleta, mga murang maletang karton at mga itim na plastic bag na basang-basa na ng ulan. Bumaba si Eliza mula sa van at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga paa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa entrada, pinoprotektahan si Leo mula sa ulan na ngayon ay mas lalo pang lumalakas. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Eliza, nanginginig ang boses habang itinuturo ang mga basang supot. Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Lumabas si Doña Imelda mula sa mansyon, kasunod ang 2 armadong security guard. Tumigil siya sa may pintuan sa ilalim ng bubong at tiningnan si Elisa na parang isang insektong katatapak pa lamang niya. Pagwawasto, mahal kong Elisa, sabi ng biyanan na may ngiting nagyayelo sa kanyang mga labi. Hindi iyan ang mga gamit mo. Iyan ang mga basahang pinahihintulutan kong dalhin mo. Ang mga magagarang damit, ang mga alahasang kotse, lahat ng yan ay pag-aari ng pamilyang Villaseñor. At ikaw, mula sa sandaling binigay ng anak ko, ang kanyang huling hininga ay tumigil na sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Naramdaman ni Elisa na kinakapos siya ng hininga. Hindi ninyo maaring gawin ito sa akin, ipinamana sa akin ni Arturo ang bahay na ito. Sinabi niya sa akin na si Arturo ay isang romantikong hangal na hindi kailanman pumirma sa mga papeles ng trust fund. Putol ni Imelda, humakbang pasulong. Ang kanyang mamahaling pabango, isang halo ng sandalwood
at rosas ay tumama sa pangamoy ni Elisa at nagdulot ng pagkahilo. Ang hasyenda na ito ay akin, ang pera ay akin, at hindi ko susuportahan ang isang patay gutom na ginayuma lamang ang anak ko gamit ang iyong mga mumurahing pang-akit. Hinarap siya nito mata sa mata. Palagi kang isang mantsa, Elisa. Isang madilim na mantsa sa aking malinis na angkan. Nariyan si Leo, sigaw ni Elisa niyakap. Nang mahigpit si Leo sa kanyang dibdib, dugunin niyo siya laman ng inyong laman. Tiningnan ni Doña Imelda ang bata na may panlalamig na nakakapangilabot. Ang batang iyan, mas nagmana sa'yo. Mukhang mahina, mukhang karaniwan. Kung gusto mo, maari mo siyang iwan dito. Palalakihin namin siya bilang isang disenteng katulong. Ngunit ikaw, lumayas ka. Hinding-hindi umungol. Si Elisa umatras na parang isang leong nasukol. Sasama sa akin si Leo. Kung gayon, magsilayas kayong dalawa, hatol ni Imelda. Sumenya siya sa isa sa mga gwardiya at huwag mong kalimutan ang iyong pamana. Ayokong sabihin nilang naging hindi ako makatarungan. Kinaladkad ng gwardiya mula sa garahe ang isang mabigat na bagay at ibinagsak ito sa paanan ni Elisa sa maputik na lupa. Isang nakakabinging tunog ng lumang kahoy na bumagsak ang umalingaw-ngaw. Ito ay isang maliit at antigong habihan ng kahoy nito ay inuuod na at may sirang pedal. Sa tabi nito inihagis ng gwardiya ang isang sako na amoy mamasa-masa at mabahong hayop. Buksan mo, utos ni Imelda. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang tinatanggal niya ang buhol ng sako. Sa loob na roon ang mga hibla ng bulak, ngunit hindi ito ang puti at malambot na uri na ipinagmamalaki ng hasyenda. Ito ay bulak na may kulay kayumanggi magaspang at puno ng mga dayami at tinik. Iyan ang bulak mula sa mga ligaw na halaman sa gilid ng plantasyon, paliwanag ni Imelda na may halong pangungutya. Isang pagkakamali ng kalikasan, Elisa. Ang bulak na yan ay walang silbi. Hindi kumakapit ang tina. Ito ay rebelde, pangit at magaspang. Katulad mo, walang sino mang may gusto niyan. Ipasusunog ko na sana, pero naisip ko na baka magamit mo para sa iyong mga basahan. At isama mo na rin ang hayop na yan sa gabal sa hardin. Mula sa gilid ng bahay kinaladkad ng isa pang gwardiya si Itim, isang maliit na itim na kambing na iniligtas ni Arturo mula sa katayan dahil gustong-gusto ito ni Leo. Ang hayop ay umuungal sa takot. Basang-basa ang balahibo at puno ng pangamba ang mga mata. Ayan ang iyong kayamanan, tumawa si Imelda, at ang kanyang mga anak na babae na sumisilip sa mga kurtina ay sumabay sa malulupit na halakhak. Isang sirang habihan, basurang bulak at isang itim na kambing. Tingnan natin kung makakaligtas ka sa darating na tag-ulan gamit ang mga yan. Layasan niyo na kami, sigaw ni Imelda. Nawawalan na ng pasensya bago ko papakawalan ang mga aso. Tiningnan ni Elisa ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit, gusto niyang magmakaawa, ngunit nang makita niya ang mukha ng takot ni Leo, nilunok niya ang kanyang orgulyo. Ang lasa nito ay mapait at metaliko, parang dugo sa bibig. Halika na, anak, bulong niya kay Leo. Hawakan mo si Itim. Kinuha ni Leo ang lubid ng kambing. Ipinasan ni Elisa ang mabahong sako ng bulak sa kanyang balikat. Nararamdaman ang pagdaloy ng maruming tubig sa kanyang likod. At sa kabilang kamay, kinaladkad niya ang habihan na gumagasgas sa mga bato sa daan na parang isang panaghoy sa libing. Naglakad sila patungo sa malaking tarangkahan na yari sa bakal. Ang bagyo ay lalong nagalit. Ang langit ay naging kasing itim ng kanilang kapalaran. Ang hangin ay umuungal, yumuyuko ang mga puno. Nararamdaman ni Elisa na malapit nang matanggal ang kanyang mga braso dahil sa bigat, ngunit wala siyang binitawan. Nang makalampas sila sa tarangkahan, narinig niya ang metalikong tunog ng mga kandado na isinasara sa kanilang likuran. Isang malakas at pinal na kalabog. Nasa labas na sila. Isang matandang katulong si Lourdes ang nagbukas ng maliit na siwang sa pinto ng kusina at nag-abot ng isang palangganang puno ng maruming tubig kanal. Siya ay yumuko, hindi makatingin kay Elisa. Ang utos ay nagmula sa itaas. At sino siya para sumuway? Patawad, senyora, bulong nito.
bago isara ang pinto. Ang gwardiya na may ngisi sa labi ay kinuha ang palanggana. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito kay Eliza. Ang malamig at mabahong tubig ay bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang mga piraso ng putik at dahon na dumidikit sa kanyang buhok at mukha. Isang hiyaw ng bata ang pumunit sa hangin. Mama ang tawa mula sa mga bintana ng mansyon ay parang mga patalim na tumusok sa puso ni Eliza. Doon nakaluhod sa putikan, basang-basa nilalamig at ipinahiya sa harap ng kanyang anak, niyakap niya si Leo. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang isang anak na nanginginig sa takot, isang sirang habihan, isang sakong, walang kwentang bulak, at isang itim na kambing na tila simbolo ng kanilang madilim na kinabukasan. Ang tarangkahan ay nagsara na may pinal na kalabog. Ang pamilyang Villaseñor at ang kanilang puting mundo ay nasa loob. Si Eliza at ang kanyang madilim na pamana ay nasa labas, hinaharap ang bagsik ng isang walang pusong bagyo. Ang bukang liwayway ay hindi nagdala ng init, tanging isang malamlam at kulay gatas na liwanag na lalong naglantad sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan. Natagpuan ni Eliza at Leo ang kanilang kanlungan sa labas ng bayan sa isang lumang bodega ng tabako na maraming taon nang abandonado. Ang bubong na yero ay butas-butas na parang isang salaan at ang sahig ay lupang pinatigas, mamasa-masa at malamig. Ang amoy sa loob ay pinaghalong lumot-ihi ng pusa at kalawang amoy ng isang lugar na matagal nang kinalimutan. Ngunit mayroon itong 3 pader at isang bahagyang bubong. Isa na itong palasyo kumpara sa kawalan. Inayos ni Eliza ang sirang habihan sa isang tuyong sulok at ginamit ang sako ng maruming bulak bilang kutsyon para kay Leo. Ang bata ay may lagnat, namumula ang mga pisngi at umuubo ng isang tuyong tunog na parang metal na parang pumupunit sa puso ni Eliza. "Magpahinga ka, anak," sabi niya, hinahalikan ang nag-iinit na noo ng bata. "Pupunta lang si mama sa palengke. Magbebenta ako ng kaunting bulak at bibili ako ng mainit na gatas at matamis na tinapay. Pangako." Mahinang tumango si Leo, sumiksik sa tagiliran ni Itim ang itim na kambing. Ang hayop na tila may sariling pag-unawa ay hindi gumalaw, nagsisilbing buhay na pampainit para sa maliit na bata. Naghilamos si Eliza gamit ang tubig ulan na naipon sa isang kinakalawang na bariles, sinusubukang alisin ang mga bakas. Nang nagdaang gabi, ipinasan niya ang isang bigkis ng kayumangging bulak, ang pinakamagandang napili niya, at naglakad patungo sa palengke ng bayan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ang palengke ay isang ipu-ipo ng mga kulay at amoy sariwang kulantro, bagong lutong tinapay, inihaw na karne. Mga amoy na nagdulot ng pagkahilo sa nanghihinang si Eliza. Dumiretso siya sa bahagi ng mga manghahabi kung saan bumibili ng mga hilaw na materyales ang mga mangangalakal. Nilapitan niya si Mang Tomas, isang lalaking may makapal na bigote na kilala ang pamilyang Villaseñor sa loob ng maraming dekada. "Magandang umaga po, Mang Tomas," bati ni Eliza. Pilit pinapanatili ang dignidad sa kabila ng kanyang maruming damit. "Nais ko po sanang ialok itong bulak. Sariwa po ito mula sa unang pitas." Tiningnan siya ng lalaki sa ibabaw ng kanyang salamin, nakikilala siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa paghamak sa isang iglap. Bulak, tanong nito, tinitingnan ang maitim na bigkis na inilapag ni Eliza sa mesa. Binuksan niya ang tela at bumunghalit ng isang magaspang na tawa. Hindi ito bulak dalaga. Mukha itong balahibo ng asong kalye. Bulak po ito mula sa ligaw na halaman, pagtatanggol ni Eliza. Matibay po ito at basura ito, putol ni Mang Tomas. Inihagis ang bigkis sa maalikabok na sahig. Walang silbi? Ang maitim na bulak hindi kumakapit ang tina. Kung ilulubog ko yan sa pulang tina, magiging kulay putik. Kung sa asul naman, magiging kulay abo na parang patay. Walang may gustong magsuot ng damit na parang laging nakalok sa Eliza. Pagkatapos ay ibinaba ng lalaki ang kanyang boses
tumingin sa magkabilang panig. Nagpadala ng babala si Doña Imelda. Sinabi niya na sino mang bumili ng kahit ano mula sa'yo ay kalimutan ng makipagnegosyo sa Hacienda del Sol. At walang sino man sa bayang ito ang ganoon katanga para kalabanin ang may-ari ng lahat ng pera rito. Pinulot ni Eliza ang kanyang bulak mula sa sahig, nararamdaman ang mga mapanuyang tingin ng ibang mga tindero. Pakiusap po, bulong niya, basag na ang boses. Kailangan ko lang po pambili ng 1 litrong gatas at gamot. May sakit po ang anak ko. Diyos na ang bahala. Sabi ni Mang Tomas, tinalikuran siya. Pero dito, walang tulong para sa mga kaaway ng mga Villaseñor. 3 pang pwesto ang nilapitan ni Eliza. Ang sagot ay pare-pareho pangungutya pandidiri sa madilim na hibla at takot sa kanyang biyenan. Ang maitim na bulak ay isang sumpa. Walang may gusto nito kahit na ibigay pa ng libre. Desperada at nasusunog ang batok sa sikat ng araw sa katanghalian, naisip ni Eliza ang kanyang huling pag-asa, si Catherine. Si Catherine ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kasama sa mga pagtitipon ang ninang ni Leo. Nakatira ito sa isang malaking bahay malapit sa plaza. Siguradong tutulungan siya ni Catherine. Tumakbo siya patungo sa bahay na may berdeng tarangkahan. Paulit-ulit niyang pinindot ang doorbell. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang maliit na bintana sa pinto. Lumitaw ang mukha ni Catherine, perpekto ang kolorete. Catherine, ako ito, si Eliza. Pakiusap, buksan mo. Kailangan ko ng tulong. Tiningnan siya ni Catherine na may halong awa at pagkasindak. Hindi niya binuksan ang pinto. Umalis ka na, Eliza. Bulong nito sa siwang ng rehas. Hindi ka dapat naririto. May lagnat si Leo, Catherine. Wala kaming matulugan. Wala kaming pagkain. Pautang lang. O kahit kaunting pagkain, kahit ano. Tumingin si Catherine sa kalsada, ninenerbiyos, na para bang takot na may makakita sa kanya. Nandito si Doña Imelda kaninang umagahan. Ikinuwento niya ang lahat. Sabi niya, ninakaw mo raw ang mga alahas ng lola. Isa ka raw magnanakaw at walang utang na loob. Kasungalingan, sigaw ni Eliza, hinahampas ang malamig na metal ng tarangkahan. Pinalayas nila ako na walang-wala. Kilala mo ako. Pasensya na, Eliza. May negosyo ang asawa ko sa mga Villaseñor. Kung makita nilang tinutulungan ka namin, wawasakin nila kami. Hindi ko maaaring isugal ang kinabukasan ng mga anak ko para sa iyo. Ang maliit na bintana ay nagsara na may matigas na klik. Naiwan si Eliza na nakatayo sa harap ng saradong pinto, pinakikinggan ng katahimikan. Naramdaman niyang may nabasag sa loob niya, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang orgulyo. Ang pagtataksil ay mas masakit kaysa sa gutom. Naglakad siya pabalik sa abandonadong bodega, kinaladkad ang mga paang pagod at talunan, habang ang bigkis ng bulak na hindi mabenta ay pabigat ng pabigat na parang isang lapida. Dumating siya sa kanilang kanlungan kasabay ng paglubog ng araw. Gising si Leo, tahimik na humihikbi. Mama, gutom na po ako, sabi ng bata. Masakit ang tiyan ko. Lumuhod si Eliza sa tabi niya. Wala siyang dala, walang tinapay, walang gatas, walang gamot. Ang tanging mayroon siya ay ang maitim at kayumangging bulak na yon. Tiningnan niya ito nang may pagkamuhi. Dahil sa kulay na yon, walang sino mang may gusto nito. Mawawala rin yan, anak. Matulog ka na, sabi niya. Inugoy ang bata hanggang sa ang pagod ay dinaig ang gutom. At ang bata ay nahulog sa isang balisang pagkakatulog. Hindi makatulog si Eliza. Ang kawalan ng magawa ay sumasakal sa kanya. Umupo siya sa lupang sahig malapit sa pasukan kung saan may isang sinag ng maputlang buwan na tumatagos. Dinampot niya ang isang dakok ng maruming bulak. Madulas ito sa langis, puno ng lupa at dayami. Walang silbi, bulong ni Eliza, sinimulang hilahin ang mga hibla ng may galit. Maitim na bulak, Imelda. Sinimulan niyang kalasin ang mga buhol, gamit ang kanyang mga daliri, humihila ng malakas, tinatanggal ang mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Nagdurugo ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay gamit ang kanyang mga kamay para hindi mapasigaw. Umuulan sa labas.
Kumuha si Eliza ng isang lumang timba at sumahod ng tubig ulan. Inilubog niya ang bulak sa nagyayelong tubig at sinimulang kusutin ito ng buong bagsik umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang maiinit na luha ay pumapatak sa malamig na tubig, humahalo sa dumi ng bulak. Bakit hikbi niya? Bakit mo kinuha si Arturo? Bakit nila kami kinamumuhian ng ganito? Nagkuskos siya ng nagkuskos hanggang sa mamanhid ang kanyang mga kamay. Ang tubig sa timba ay naging kulay putik. Itinapon niya ang tubig at muling pinuno ang timba. Ginawa niya ito nang paulit-ulit nililinis ang hibla na para bang hinuhugasan niya ang sarili niyang kasawian. At pagkatapos nangyari ito, sumilip ang buwan mula sa mga ulap at tinanglawan ang timba. Iniahon ni Eliza ang isang kumpol ng bulak na malinis na pinipiga ang tubig. Natigilan siya. Hindi na ito ang marumi at patay na kulay na parang uling. Nang matanggal ang langis at lupa, inihayag ng hibla ang tunay nitong kalikasan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito isang patag na kulay, kundi may malalim at matinding kintab. Isang kulay kayumanggi na may mga pahiwatig ng kulay abo at asul, parang pakpak ng wak gaya ng kalangitan sa hating gabi kung saan nagniningning ang mga bituin. Inilapit ni Eliza ang bulak sa kanyang namamaga at luha ang mga mata. Ito ay malambot, hindi ka pani-paniwalang malambot. Mas malambot pa kaysa sa puting bulak na makati sa balat. At ang kulay na yon, hindi na nito kailangan ng tina. Ito ay isang kulay na hindi kayang gayahin ng anumang pabrika. Ito ang kulay ng kalaliman ng misteryo ng isang eleganteng pighati. Tiningnan niya ang kanyang mga sugatang kamay na may hawak na madilim na kayamanan. Nandoon pa rin ang gutom, nandoon pa rin ang ginaw. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, tumigil si Eliza sa pagtingin dito bilang basura. Hindi ka isang pagkakamali bulong niya hinahaplos ang basang bulak na ngayon ay kumikinang na may sariling liwanag. Perpekto ka. Lumapit si Itim at dinilaan ang kanyang pisngi na maalat sa luha. Tumingin si Eliza sa sirang habihan sa sulok. Bukas hindi na niya susubukang ibenta ang hilaw na bulak. Bukas susubukan niyang humabi. Kung ayaw ng mundo sa kanyang kadiliman, pipilitin niyang ipakita sa kanila ang ganda na nakatago rito. Ang gutom ay hindi isang matalim na sakit sa simula. Ito ay isang mabagal at mabigat na hayop na nananahan sa iyong tiyan at unti-unting ninanakaw ang iyong lakas. Sa ikatlong araw, sa abandonadong bodega, nararamdaman ni Eliza na nilalamon na siya ng hayop na yon mula sa loob. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Narinig niya mula sa isang matandang naglalako ng gulay sa labas ng palengke ang tungkol sa isang bruha na nakatira sa nasunog na mansyon sa tuktok ng bundok ng mga kaluluwa. Sabi nila, isa siyang dating tanyag na mga habi na nasiraan ng bait matapos ang isang malaking trahedya. Marami ang natatakot sa kanya, ngunit sabi ng matanda, ang mga baliw ay mas nakakaalam ng katotohanan kaysa sa ating mga matitino. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Eliza, isang kakaibang himig ng pag-asa. Iniwan niyang natutulog si Leo sa bodega, mahigpit na isinara ang pinto, gamit ang isang piraso ng alambre at isang tahimik na panalangin. Kailangan niyang pumunta. Ang bundok ng mga kaluluwa ay karapat-dapat sa kanyang pangalan. Ang daan ay isang makitid at mapanganib na landas ng mga kambing puno ng mga maluluwag na bato at mga tinik na pumupunit sa kanyang damit at balat. Umakyat si Eliza, dala ang isang sako ng malinis na bulak. Sa kanyang likod, humihingal pinagpapawisan ng malamig. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa sarili niyang pagdududa. Paano kung isa itong kahibangan? Paano kung isang matandang baliw lang ang makikita niya sa gitna ng kawalan? Ngunit sa tuwing maaalala niya ang halakhak ni Doña Imelda at ang tunog ng basag na baso, ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas para humakbang pa. Narating niya ang tuktok sa katanghalian. Ang kanyang nakita ay nagpatigas sa kanyang mga buto. Hindi ito isang ordinaryong bahay. Ito ang mga sunog na labi ng isang dating maringal na mansyon. Ang mga pader na bato ay itim dahil sa uling mula sa isang lumang sunog at ang bubong ay gumuho na
sa ilang bahagi. Inaangkin na ng kalikasan ang lugar. Ang mga ligaw na baging ay pumapasok at lumalabas sa mga walang laman na bintana na parang mga berdeng ahas. Sino yang humihinga na parang pagod na asno? Isang malakas na boses ang nagsalita mula sa lilim ng beranda. Napatalon si Elisa sa gulat. Nakaupo sa isang duya na yari sa yantok na milagrong nakaligtas sa apoy ay isang babae. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na bestidang seda, ngunit ang hiwa nito ay nananatiling elegante. Ang kanyang buhok na puti na parang sinulid ay nakatali sa isang turbanteng pelus at may suot siyang malalaki at bilog na salamin sa mata na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Hinahanap ko po si Ginang Pilar. Nautal si Elisa. Ibinababa ang sako. Walang ginang dito. Sagot ng babae hindi man lang lumingon. Mga multo at abo na lang ang natitira. Sino ka at bakit amoy basak ang tupa at takot? Ako po si Elisa. May isang lalaki sa bayan. Sabi niya umakyat ako rito. Sabi niya, alam ninyo raw ang sikreto ng kadiliman. Ang babae sa duyan ay tumigil sa pag-ugoy. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo na parang isang ibong nakikinig sa isang uod-uod sa ilalim ng lupa. Ang sikreto ulit niya nang may pangungutya. Ang tanging sikreto ay ang mga tao ay tanga at bulag. Lumapit ka nang marinig kita ng malinaw. Dahan-dahang lumapit si Eliza, natatakot sa presensya ng babaeng iyon na kahit nasa gitna ng pagkaguho ay nagtataglay ng isang maharlikang awtoridad. May dala po akong bulak na kayumanggi, sabi ni Eliza. Inilabas ang isang maliit na piraso ng tela na sinubukan niyang habihin gamit ang kanyang mga kamay noong gabi, isang patunay ng kanyang desperadong pagsisikap. Walang may gusto nito sa bayan. Sabi nila, basura raw, pero alam kong may halaga ito. Kailangan ko pong matutunan kung paano ito trabahuhin. Kailangan kong maibenta ito para hindi mamatay sa gutom ang anak ko. Iniunat ni Pilar ang isang kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba payat at maputla puno ng mga singsing na may mga batong tila mga mata. Ibibigay mo sa akin, utos niya. Inilagay ni Elisa ang tela sa kanyang palad. Ito ay isang maliit na piraso, masikip at matigas ang pagkakahabi. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ito. Iginuhit ni Pilar ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tela. Dahan-dahan noong una, pagkatapos ay mabilis na para bang nagbabasa siya ng braille. Ang kanyang bibig ay kumibot sa isang ekspresyon ng sukdulang pandidiri. Nakakadirian niya inihagis ang tela sa lupa na parang napapaso siya. Pobulalas ni Elisa na saktan. Pero pinaghirapan ko po iyan. Masikip ang pagkakahabi. Matibay. Patay ito putol ni Pilar, tumayo gamit ang tulong ng isang bastong pilak. Wala kang pakiramdam, bata. Humahabi ka ng may takot. Humahabi ka ng may desperasyon. Masyado mong hinigpitan ang sinulid kaya sinakal mo ito. Ang pirasong ito ay hindi humihinga. Matigas parang baluti, hindi parang isang balabal. Iyan lang po ang meron ako, sigaw ni Elisa. Muling tumulo ang mga luha ng pagkabigo. Nagdugo ang mga kamay ko para gawin iyan. Wala kayong karapatang itapon iyon. Tinanggal ni Pilar ang kanyang madilim na salamin. Napasinghap si Elisa. Ang kanyang mga mata ay putik ganap na natatakpan ng katarata na parang 2 buwang kabilugan sa isang gabing maulap. Mayroon akong lahat ng karapatan, sabi ng matanda sa malamig na boses. Ako si Pilar Valdez. Binihisan ko ang mga reyna at artista bago ka pa man ipanganak. Mas kilala ng mga kamay ko ang tela kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mong pangalan. At sinasabi ko sa iyo iyan ay basura. Kinapa ni Pilar ang mesa sa kanyang tabi at kinuha ang isang malaki at mabigat na gunting ng mananahi. Pulutin mo, utos niya. Nalilito, pinulot ni Eliza ang kanyang hinabi mula sa sahig at iniabot ito. Aayusin niyo po ba? Kinuha ni Pilar ang tela sa isang kamay at ang gunting sa kabila. Sa 3 malupit at tiyak na gupit pinutol ni Pilar ang tela sa gitna at pagkatapos ay muli winasak ang mga oras ng trabaho, dugo at pag-asa. Ang mga piraso ng maitim na bulak ay nahulog sa sahig, naging mga walang silbing retaso. Hindi sigaw ni Elisa,
Napaluhod upang subukang pagdugtungin ang mga piraso na para bang maibabalik pa niya ang mga ito. Bakit ninyo ginawa yon pera na yon pagkain para kay Leo? Umupo muli si Pilar, hindi natitinag sa pag-iyak ng dalaga. Basura yon, hatol ng bulag, pinupunasan ang gunting sa kanyang palda. At kung gusto mong matuto dito sa aking tahanan, may isang bagay kang matututunan ngayon. Ang awa sa sarili ay hindi humahabi. Ang takot ay hindi lumilikha ng sining. Kung hahabiin mo ang maitim na bulak na yan, kailangan mo itong respetuhin. Kailangan mong pakinggan kung ano ang hinihiling ng hibla, hindi pilitin itong maging kung ano ang gusto mo. Yumuko siya, pasulong ang kanyang mukha na walang paningin, ay tila hinahanap ang tunog ng mga hikbi ni Eliza. Tigilan mo ang pag-iyak sa mga nawala sa'yo. Wala na yon. Ngayon, kung mayroon kang sapat na tapang para tumigil sa pagiging biktima at maging isang tunay na manghahabi, tumayo ka. Kung hindi nariyan ang daan palabas, umuwi ka at umiyak kasama ng mga karaniwan. Ngunit kung mananatili ka, magsisimula ka sa simula. Matututo kang makiramdam, hindi tumingin, dahil ang mga mata ay nagsisinungaling, Eliza. Ngunit ang mga kamay ay hindi kailanman nalilimutan ng katotohanan. Nagsisinungaling sa iyo ang iyong mga mata, Eliza. Itikom mo ang iyong bibig at buksan mo ang iyong mga daliri. Ang boses ni Pilar ay humaginit na parang isang latigo sa katahimikan ng mga guho. Nakaupo si Eliza sa harap ng inayos na habihan, ngunit wala siyang makita. Tinakpan ni Pilar ang kanyang mga mata ng isang piraso ng itim na seda, mahigpit na itinali, sa paligid ng kanyang ulo. 3 linggo na siyang ganito. 3 linggo ng sapilitang kadiliman ng mga daliring nagdurugo at ng pagkadismaya na sumusunog sa kanyang lalamunan. Nararamdaman kong makapal ang hiblang ito, bulong ni Eliza, kinakapa ang sinulid sa dilim. Nararamdaman mo ba o hinuhulaan? Saway ng maestra, itinatapik ang kanyang baston sa lupa. Ang maitim na bulak ay mapili bata. Mayroon itong mga nakatagong buhol, mayroon itong alaala. Kung masyado mo itong hihilahin, mapuputol ito dahil sa sama ng loob. Kung hahayaan mo namang maluwag lalamya ito dahil sa katamaran, kailangan mong hanapin ang pulso. Hanapin mo ang tibok ng hayop na namatay para maibigay iyan sa'yo. Huminga ng malalim si Eliza, nilulunok ang amoy ng alikabok at abo na bumabalot sa lugar. Ang kanyang mga kamay na dating makinis at alaga ay mga kasangkapan na ngayong puno ng kalyo. Dahan-dahan, itinigil niya ang pagsubok na lumikha ng mga imahe sa kanyang isipan at nag-concentrate sa kanyang pandama. At naramdaman niya ito, isang napakaliit na dikasakdalan sa hibla, isang maliit na tinik na nakapulupot na hindi sana makikita ng kanyang mga mata, ngunit natukoy ng kanyang mga daliri na parang isang bundok. Inalis niya ito gamit ang kanyang mga ngipin. Ayan, bulong ni Pilar, na para bang nababasa niya ang isipan ni Eliza. Ngayon, ang langis. Iyon ang malaking sikreto, ang alkimiya. Ang maitim na bulak ay tuyo at marupok kaya't hinahamak ito ng marami. Ngunit tinuruan siya ni Pilar kung paano ito gamutin. Isinawsaw ni Eliza ang kanyang mga kamay sa isang mangkok na luwad na puno ng makapal at mabangong langis ng niyog. Minasahe niya ang hilaw na bulak gamit ang langis. Hindi niya ito binasa kundi pinahiran. Kinuskos niya ang hibla laban sa isa't isa hanggang sa ang init ng pagkikiskisan ay nagpatagos ng langis sa puso ng sinulid. Ang bulak na dating magaspang na parang liha ay nagbago sa ilalim ng kanyang mga daliri. Naging masunurin ito, mabigat at nababanat. Naging madilim na sutla. Ang langis ay likidong pasensya, hatol ni Pilar mula sa kanyang duyan. Gusto ng mga bilasenyor na lahat ay mabilis. Lahat ay puti, lahat ay madali. Tayo hindi. Niluluto natin ang tela sa mababang apoy. Habang si Eliza ay nagtatrabaho sa isang tila malalim na pagtrans, ang tunog ng isang lumang radyo na debaterya ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Laging nakabukas iyon para marinig ni Pilar ang mga balita sa lambak. Ang boses ng isang masiglang tagapagbalita ang pumuno sa mga guho. At sa iba pang balitang panlipunan, inilunsad ngayon ng dakilang Doña Imelda Villaseñor
ang kanyang bagong koleksyon para sa tag-ulan na pinamagatang Dalisay na Kaputian. Ayon sa matriarka, ang linyang ito ay hango sa mga taong disente, sa liwanag at sa kalinisang moral. Ang puti ay kulay ng mga taong walang itinatago. Pahayag ni Doña Imelda sa mga mamamahayag at tiniyak na ang kanyang mga benta ay bumasag na ng mga talaan sa kasaysayan. Nanigas si Elisa. Ang sinulid sa kanyang mga kamay ay muntik ng mapatid, dalisay na kaputian. Ito ay isang direktang pangungutya, isang palasong may lason na itinira sa hangin. Ang kulay ng mga taong walang itinatago. Naramdaman ni Elisa ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Siya na nagtatago sa isang guho na babalutan ng langis at uling ay ang kabaligtaran ng mapagkunwaring kaputian na yon. Patayin niyo po, hiling ni Elisa, nanginginig ang boses. Hayaan mo lang utos ni Pilar. Pakinggan mo ang kanyang kahambugan. Hayaan mong ang tagumpay niya ang maging gasolina mo. Nagbebenta siya ng pekeng kadalisayan, Elisa. Ikaw magbebenta ka ng katotohanan. At ang katotohanan ay palaging madilim. Sa sandaling iyon, si Leo na naglalaro sa sahig gamit ang mga pira-pirasong uling ay lumapit sa kanyang ina. Mama, sabi ng bata, hinihila ang kanyang palda. Tingnan niyo po ang ginuhit ko para hindi na kayo malungkot. Tinanggal ni Elisa ang piring sa kanyang mga mata, kumukurap sa liwanag ng hapon. Tumingin siya sa sahig. Ginamit ni Leo ang isang piraso ng uling para gumuhit sa isang patag na puting bato. Hindi ito isang ordinaryong drawing ng mga bahay at araw. Ito ay mga linyang heometriko na nagtatagpo, nagkakabuhol-buhol at lumalawak na parang isang sapot ng gagamba o parang mga bitak sa isang basag na puso o marahil parang mga ugat ng isang puno na naghahanap ng tubig sa disyerto. Ito ay isang disenyo ng maayos na kaguluhan. Ang ganda, anak, sabi ni Elisa, hinahaplos ang maruming buhok ng bata. Ganito po ang pakiramdam ng bulak, mama. Paliwanag ni Leo sa inosente niyang paraan. Makati po sa simula, pero pagkatapos yayakapin ka. Tiningnan ni Elisa ang drawing pagkatapos ay ang habihan at ang kanyang mga kamay na puno ng langis. Isang ideyang tila kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Pilar, sabi ni Elisa tumatayo. Alam ko na kung ano ang hahabiin ko. Gagayahin mo ang isang magasin, umismid ang matanda. Hindi. Hahabiin ko ang kaguluhan. Umupo si Elisa sa habihan. Sa pagkakataong ito, hindi niya isinuot ang piring, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi na niya kailangang makakita. Alam na ng kanyang mga kamay ang daan. Nagsimula siyang magtrabaho hindi gamit ang tradisyonal na simpleng pag-isod, kundi pinaghahalo ang mga kapal ng sinulid. Ginamit niya ang makintab at maitim na bulak na may langis at isinalansan ito sa isang teknik na nag-iiwan ng maliliit na espasyo, mga sandali ng katahimikan sa tela, ginagaya ang drawing ni Leo. Nagtrabaho siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Halos hindi siya kumain. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na parang mga nagwawalang gagamba. Pinapanatili ng langis na malambot ang bulak na nagpapahintulot sa kanyang gumawa ng mga imposibleng buhol na kung sa ibang hibla ay tiyak na mapuputol. Nang putulin niya ang huling piraso mula sa habihan ng katahimikan sa mga guho, ay ganap. Tumayo si Elisa at iwinagayway ang tela. Hindi ito isang kumot, hindi ito isang balabal. Isa itong panuelo, isang malaking panyo o alampay, ngunit para itong isang piraso ng gabi na pinilas mula sa kalangitan. Tumayo si Pilar, ginagabayan ng tunog ng gumagalaw na tela. Lumapit siya at iniunat ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang alampay. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa heometrikong disenyo, sa mga nakaumbok na hibla, sa malangis na lambot, at sa init na nagmumula rito. Anong kulay ito? Tanong ng bulag ang boses, ay kakaibang malambing. Itinaas ito ni Elisa laban sa sikat ng araw na tumatagos sa sirang bubong, at iyon ang pinakakahanga-hanga. Ang tela ay hindi kumikinang. Ang tela ay sumisipsip ng liwanag. Napakaitim nito, napakakapal at malalim. Dahil sa langis at masinsin na pagkahabi na tila ito ay isang butas
sa kalawakan. Wala itong sinasalamin. Ito ang ganap na kawalan ng kulay, isang kagandahang nakakatakot. Itim pilar bulong ni Elisa na bighani sa sarili niyang likha. Pero hindi ito isang patay na itim. Ito ay parang ang ilalim ng isang balon, isang walang hanggang itim. Ngumiti si Pilar at sa unang pagkakataon, napansin ni Elisa na may bunggi itong ngipin na nagpamukha sa kanya na mas tao at hindi gaanong bruha. Hindi yan walang hanggang itim bata. Pagtatama ng maestra, hinahaplos ang tela na parang balat ng isang nawawalang mangingibig. Iyan ay Vanta. Iyan ang kulay ng pagluluksa ng isang reyna. Nagbebenta si Doña Imelda ng puti para magmukhang malinis ang mga tao. Ikaw, ibebenta mo ito para ang babaeng magsuot nito ay maging hindi nakikita at mapanganib. Nakahabi ka ng isang anino, Elisa, at ang mga anino nakakapasok kahit saan. Bumaba si Eliza mula sa bundok ng mga kaluluwa, tangan ang kayamanang nakabalot sa lumang papel de estrasa, idinikit sa kanyang dibdib na parang isang bagong silang na sanggol. Mabilis ang kanyang mga hakbang at nakayuko ang kanyang ulo, sinusubukang huwag mapansin ng mga tao sa bayan. Hindi siya nagtungo sa palengke, kung saan siya ipinahiya at tinanggihan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya patungo sa Plaza Mayor, ang lugar ng mga turista, kung saan ang mga dayuhang may sombrerong dayami at mamahaling kamera ay namamasyal at bumibili ng mga gawang kamay na sining. Pakiramdam niya ay isa siyang manloloob. Ang kanyang damit ay amoy usok pa rin mula sa kahoy at amoy amag mula sa mga guho. Ang kanyang mga kamay, bagamat malinis, ay makalyo at puno ng maliliit na hiwa. Isang malaking kaibahan sa mga mababangong ginang na lumalabas sa mga butik ng lino at pilak. Tumigil siya sa harap ng isang art gallery sa ilalim ng lilim ng isang puno ng jacaranda. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Natatakot siya. Paano kung nagkamali si Pilar? Paano kung sa mata ng mundo, isa lang itong maruming itim na basahan? Nakita niya ang isang matangkad na babae na papalapit, may edad na may di mapagkakamali ang hangin ng pagiging sopistikadong Europeo. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa araw at tinitingnan ang mga tindahan na may bahagyang pagkabagot. Huminga ng malalim si Elisa, nilulunok ang kanyang hiya. "Excuse me, ma'am," sabi ni Elisa sa mahinang boses, humakbang pasulong. Tumigil ang babae at bahagyang ibinaba ang kanyang salamin. Tiningnan niya si Elisa mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang gastadong sapatos. Gumawa siya ng kilos upang magpatuloy sa paglalakad. Iniisip na hihingan siya ng limos. "Hindi po ako nanghihingi ng limos," mabilis na sabi ni Elisa. Marahang hinaharangan ang kanyang daan. "Gusto ko lang pong may ipakita sa inyo. Isang bagay na kakaiba." Bago pa man makatutol ang babae, binuksan ni Eliza ang balutan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa tela, o mas tamang sabihin dilamon nito. Ang itim na alampay ay lumadlad sa hangin. Hindi ito kumikinang tulad ng murang satin. Mayroon itong ganap na lalim, isang hipnotikong kadiliman. Ang geometrikong disenyo na, hango sa kaguluhan ng drawing ni Leo, ay lumikha ng isang laro ng mga anino. Sa ibabaw ng mga anino, isang tekstura na sumisigaw na hawakan. Natigilan ang dayuhang babae. Nawala ang kanyang pagkabagot. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin. "Mon Dieu," bulong niya na may puntong Pranses. "Ano yan?" "Bulak po mula sa ligaw na halaman," sabi ni Elisa, nanginginig ang boses sa pagmamalaki. Ginagamot po sa langis ng niyog at hinabi sa kamay. Iniunat ng Pransesa ang isang kamay na may perpektong manicure at bahagyang hinaplos ang tela. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inaasahan niya ang isang bagay na magaspang, ngunit ang kanyang mga daliri ay nakatagpo ng isang siksik na lambot. Bahagyang mamantika, ngunit tuyo, mainit at buhay. Hindi ka panipaniwala, bulong ng turista. Sa Paris, magbabayad sila ng malaking halaga para sa teksturang ito. Ito ay sauvage, maila, primitibo at elegante ng sabay. Tumingin ang babae sa mga mata ni Elisa,
Hindi pinapansin ang kanyang dukhang damit. Magkano, hindi nakapag-isip si Elisa ng presyo. Nag-alinlangan siya. Naisip niya ang mga gamot para kay Pilar ang mga sirang sapatos ni Leo. 3,000 piso po pakikipagsapalaran ni Elisa. Isang halagang para sa kanya ay isang kayamanan na takot na baka sobra ang kanyang hiningi. Ang prinsesa ay bahagyang tumawa. Binuksan niya ang kanyang mamahaling pitaka at naglabas ng isang makapal na wallet. Huwag kang hangal, Cherie. Ito ay sining hindi gawang kamay. Nagbilang ang babae ng 5 piraso ng 1,000 piso at inilagay ang mga ito sa kamay ni Elisa. 5,000, sabi ng prinsesa, kinuha ang alampay at agad na isinukbit sa kanyang mga balikat. Ang itim na tela ay bumagsak sa kanyang beige na bestida na may isang dramatikong karangyaan. At pakiramdam ko ay ninanakawan pa rin kita. Mayroon kang biyaya, bata. Huwag mong hayaang sabihin ng sino man na wala. Naiwan si Eliza na nakatayo sa plaza ang 5 pirasong salapi ay tila nagsusunog sa kanyang palad. 5,000 piso. Mas malaki pa yon sa perang nakita niya sa loob ng maraming buwan. Gusto niyang umiyak, sumigaw, sumayaw. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa botika at binili ang mga gamot para sa ubo ni Leo at isang syrup para sa baga ni Pilar. Tumakbo siya sa palengke at bumili ng sariwang karne, gulay, gatas, keso at matamis na tinapay. Bumili rin siya ng 2 malalaking rolyo ng matibay na sinulid na bulak para sa habihan. Umakyat siya sa bundok na pasan-pasan, ang mga supot pakiramdam niya ay lumulutang siya. Nang gabing iyon sa mga guho nagkaroon ng pista. Kumain sila ng mainit na nilaga. Nakatulog si Leo na busog ang tiyan at may ngiti sa labi. At si Pilar, bagamat nagrereklamo, ay ininom ang kanyang gamot. Swerte lang ng baguhan, sabi ng matandang maestra, pinupunasan ang kanyang plato gamit ang 1 piraso ng tinapay. Ngunit nakita ni Elisa kung paano hinaplos ni Pilar ang habihan sa dilim na kangiti. Gayunpaman, sa bayan ang gulong ng tadhana ay umiikot patungo sa kapahamakan. Nang gabing iyon din ang turistang prinsesa ay naghahapunan sa El Candelabro, ang pinaka-eksklusibong restaurant sa rehiyon. Ang lugar ay naiilawan ng mga kandila at puno ng mga mayayaman sa lipunan. Sa isang mesa sa sulok, nag-iisa si Joanna, ang personal na katulong at kanang kamay ni Doña Imelda. Nababagot si Joanna, pinaglalaruan ang kanyang kopita ng alak nang makita niyang pumasok ang prinsesa. Hindi niya tiningnan ng babae, tiningnan niya kung ano ang suot nito. Ang alampay na yon. Napaayos ng upo si Joanna, hindi pa siya nakakakita ng ganoong tela. Mula sa malayo mukha itong pilus, ngunit meron itong mabigat at magaspang na bagsak, at ang kulay ay isang itim na napakalalim, na tila sinisip-sip nito ang liwanag ng mga kandila sa paligid. Isang marahas na kaibahan sa kasalukuyang moda ng dalisay na kaputian na ipinataw ni Doña Imelda. Tumayo si Joanna, nagkunwaring pupunta sa banyo at dumaan sa tabi ng mesa ng turista. Napakagandang kasuotan, komento ni Joanna na may pekeng ngiti. Galing po ba yan sa Italia? Ngumiti ang prinsesa na tuwa. Hindi, binili ko ito mula sa isang lokal na manggagawa kaninang hapon sa plaza. Isang dalaga, napakahirap tingnan, kawawa. Ngunit may mga gintong kamay. Sinabi niyang ito ay bulak mula sa ligaw na halaman na ginamot sa langis. Nagyelo ang ngiti ni Joanna. Bulak mula sa ligaw na halaman, langis. Alam ni Joanna ang mga chismis. Alam niyang pinalayas ni Imelda ang kanyang manugang kasama ng basura. Lumapit siya ng bahagya at nagkunwaring hinahangaan ang tela. Hinahaplos ito ng kanyang mga daliri. At naamoy niya ito. Sa ilalim ng mamahaling pabango ng prinsesa, ang tela ay nagtataglay pa rin ng isang napakahinang amoy, halos hindi mapansin, ngunit hindi maipagkakamali para sa isang taong nasa industriya. Amoy usok ito ng kahoy na mesquite. At ang pagkahabi, nakilala ni Joanna ang magulong disenyo. Hindi ito gawa ng makina. Ito ay isang habihang dekamay na ginamitan ng isang galit na puwersa. Salamat po, sabi ni Joanna, mabilis na umatras. Lumabas siya ng restaurant sa malamig na hangin ng gabi at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri
ay nagdial ng pribadong numero ng mansyon. Oo, sagot ng mapagmataas na boses ni Doña Imelda sa ikalawang ring. Senyora, sabi ni Joanna nakatingin sa madilim na bundok kung saan alam niyang nakatira ang mga itinakwil. Mayroon po tayong problema. Buhay pa ang daga. Ano ang pinagsasabi mo, Joanna? Maging malinaw ka. Nakakita po ako ng isang turista na may suot na kamanghamanghang piraso, isang itim na alampay. Senyora, ito po ang maitim na bulak na itinapon ninyo, pero hindi po ito mukhang basura. Mas maganda pa po ito tingnan kaysa sa ating koleksyon. Mukha po itong mapanganib. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, isang malamig at nagbabantang katahimikan. Sinasabi mo bang ang patay gutom na iyon ay nagbebenta sa aking teritoryo? Tanong ni Imelda, bumaba ng isang oktaba ang kanyang boses. Nagbebenta po, senyora. At sa presyong ginto. Nagbayad po ang turista ng 5,000 piso cash. Narinig ang tunog ng isang baso na nabasag sa pader sa kabilang panig ng telepono. Walang sino mang gumaganito sa akin, bumulong si Imelda. Walang sino mang gumagawa ng ginto mula sa aking basura. Huminga siya, nang malalimang boses ay naging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Joanna, alamin mo kung saan siya eksaktong nagtatago. Bukas na bukas din personal akong pupunta doon. Kung gusto ng batang yan na maglaro ng taga-disenyo, tuturuan ko siya kung ano ang nangyayari sa mga sumusubok na sapawan ang aking liwanag. Ibinaba ni Joanna ang tawag at ngumiti. Ang digmaan ay nagsimula na at siya ay nasa panig ng magwawagi. O iyon ang kanyang akala. Ang tagumpay ay maingay, ngunit ang inggit ay may pinakamatalas na pandinig sa buong mundo. 2 linggo na ang lumipas mula nang ibenta ni Elisa ang unang panuelo na yon sa dayuhang turista. 2 linggo kung saan si Pilar at siya ay nagtrabaho na parang sinasamantala ang bawat gramo mo ng liwanag ng araw at hinahabi ang bulak mula kay itim at sa 2 pang itim na kambing na nagawa ni Elisang bilhin sa napakamurang halaga mula sa isang kalapit na pastol. Ang tsismis ay kumalat sa bayan. Ang byuda at ang bruha ay gumagawa ng mahika gamit ang basura. Nang umagang yon, ang kalangitan sa ibabaw ng mga guho sa bundok ng mga kaluluwa ay malinis, isang asul na nakakainsulto. Si Elisa ay nagkukulay ng isang bagong pangkat ng sinulid, hindi gamit ang kemikal, kundi gamit ang isang sinaunang teknik na itinuro ni Pilar, gamit ang mga balat ng itim na walnut upang lalo pang palalimin ang natural na kulay. Ang tunog ng isang malakas na makina ang bumasag sa kapayapaan ng bundok. Hindi ito ang kalawanging truck ng panadero. Ito ay isang makinis at mamahaling ugong ng isang makinang Aleman. Pinunasan ni Elisa ang kanyang mga kamay sa kanyang delantal at lumabas sa sunog na beranda. Si Pilar, na nakaupo sa kanyang duyan, ay itinigil ang kanyang paghahabi. Amoy asupre at pabangong Pranses bulong ng bulag, kumunot ang ilong. Nandito na sila. Isang itim at makintab na kotse malinis sa kabila ng alikabok sa daan ang huminto sa harap ng pasukan. Bumaba ang trooper at binuksan ang pinto sa likuran. Mula roon, bumaba si Doña Imelda. Ang matriarka ng mga Villaseñor ay nakasuot ng isang puting-puting lino na terno mga sapatos na may takong na lumulubog sa malambot na lupa at isang sombrero na may malapad na gilid. Mukha siyang isang mapaghiganting anghel o isang iceberg sa gitna ng disyerto. Aba, sabi ni Imelda, tinitingnan ang mga guho na may pagkasuklam tinatakpan ng kanyang ilong ng isang panyong seda. Kaya pala dito ka nagtatago, Elisa, sa gitna ng mga daga at abo. Naramdaman ni Elisa ang pagmartilyo ng kanyang puso sa kanyang mga tadyang, ngunit hindi siya umatras. Tumayo siya sa harap ng pinto, hinaharangan ang pasukan sa bahay kung saan natutulog si Leo. Ano po ang kailangan ninyo, Doña Imelda? Wala po kayong makukuha rito. Ngumiti si Imelda. Hindi ito ang karaniwan niyang malupit na ngiti. Ito ay isang malambing halos makainang namang ngiti, ang pinakapanganib sa lahat. Naglakad siya palapit kay Eliza, iniiwasan ang mga putik ng may karangyaan. Nandito ako
Para sagipin ka, mahal kong Elisa. Narinig ko ang mga chismis. Sabi nila, si Leo ay namumuhay na parang isang mailap na hayop. Sabi nila, ikaw ay nagtatrabaho hanggang sa magdugo ang iyong mga kamay. Nagbuntong hininga si Imelda nang may pagkukunwari. Matigas akong babae, Eliza, pero hindi ako halimaw. Pamilya pa rin tayo. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Pinaningkitan ni Elisa ang kanyang mga mata. Isang kasunduan. Bumalik ka sa hacienda, alok ni Imelda, ibinuka ang kanyang mga braso na para bang gusto siyang yakapin. Ibibigay ko sa iyo ang bahay panauhin sa hardin. Magkakaroon si Leo ng maayos na eskwelahan, malinis na damit, mga laruan. At ikaw, nakita ko ang itim na basahan na ibinenta mo. Magaspang oo, ngunit mayroon itong kakaibang alindog na uso ngayon sa mga mayayamang hipster. Naglabas si Imelda ng isang nakatuping kontrata mula sa kanyang mamahaling bag. Gusto kong bilhin ang lahat ng iyong gagawin ni Liza. Lahat. Ibenta natin ang iyong mga alampay sa ilalim ng tatak Villaseñor. Linya oskura, maganda pakinggan. Magkakaroon ka ng sahod, sigurong pangkalusugan at mainit na pagkain. Kailangan mo lang pumirma dito. Tiningnan ni Elisa ang papel. Pagkatapos ay tiningnan niya si Imelda. Sa isang saglit ang tukso ng ginhawa ng isang mainit na kama para kay Leo ay nagpaalinlangan sa kanya. Ngunit pagkatapos ay itinukod ni Pilar ang kanyang baston sa lupa. Basahin mo ang maliliit na letra. Bata, umungol ang bulag mula sa lilim. Laging nasa maliliit na letra ang lason. Kinuha ni Elisa ang papel. Mabilis na gumala ang kanyang mga mata sa mga sugnay. Ipinapasa ang kabuuang karapatan sa disenyo teknik at intelektual na pag-aari sa Textiles Villaseñor. Ang empleyado ay tumatalikod sa anumang pag-angkin sa pagiging may akda. Gusto ninyo akong nakawan, sabi ni Elisa, itinaas ang kanyang tingin. Ang lambot sa kanyang boses ay nawala, napalitan ng bakal. Gusto ninyo na ako ang magtrabaho, ako ang maglagay ng aking mga kamay at ng sikreto para mailagay ninyo ang inyong etiketa at kunin ang lahat ng karangalan. Gusto ninyong gawing palamuti ninyo ang aking sining. Inaalok kita ng dignidad. Walang utang na loob, bumulong si Imelda. Nawawala na ang kanyang kompostura. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ang aking pamamahagi, mabubulok lang ang iyong mga basahan sa bundok na ito. Mas gugustuhin ko pang mabulok ang mga ito kaysa dalhin ang pangalan ninyo, sagot ni Elisa. Pinunit ang kontrata sa 2 at pagkatapos ay sa 4 na piraso. Inihagis niya ang konfeti ng papel sa paanan ni Imelda. Ang aking itim na bulak ay hindi hahalo sa inyong puting kasinungalingan. Lumayas kayo sa aking tahanan. Nagbago ang mukha ni Imelda. Ang maskara ng mabait na lola ay natunaw na parang kandila. Sa apoy, inilalantad ang demonyong nananahan sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay namula sa purong galit. Iyong tahanan, tumawa si Imelda, isang tawa na matinis at matalas. Iyong bulak, napaka-ignorante mo, nakakaawa ka, Eliza. Pumitik si Imelda ng kanyang mga daliri. Mula sa likod ng daan sa likod ng mamahaling kotse, lumitaw ang 2 patrol car ng pulisya. Patay ang kanilang mga sirena, ngunit ang pula at asul na ilaw ay umiikot, minamantsahan ang mga itim na pader ng mga guho ng mga kulay ng karahasan. Ano ito, sigaw ni Elisa, na paatras palapit kay Pilar. Ito ang batas, sabi ni Imelda, naglabas ng isa pang papel. Mula sa kanyang bag, ito ay may mga opisyal na selyo. Ang kambing na yan, si Itim, ay pag-aari ng Hacienda del Sol. May marka ko sa tainga. Kinuha mo siya nang walang nakasulat na pahintulot. Ang tawag dyan ay pagnanakaw ng hayop, Elisa. At ayon sa batas, anumang produkto na nagmula sa isang ninakaw na pag-aari ay pag-aari ng orihinal na may-ari. Ibinigay ninyo siya sa akin, sigaw ni Elisa. Pakiramdam niya ay guguho ang mundo. Itinapon ninyo siya sa akin na parang basura. May resibo ka ba? Isang dokumento ng donasyon, tanong ni Imelda nang may pangungutya. Sa tingin ko ay wala. Para sa batas, isa kang magnanakaw na tumakas dala ang pag-aari ko.
Tatlong matipunong pulis ang bumaba mula sa mga patrol car. Ang isa sa kanila ay si Commander Rivas, kilala sa pagtanggap ng suhol mula sa mga Villaseñor. Kunin ninyo utos ni Imelda, itinuturo ang loob ng mga guho. Kumpiskahin ang lahat ng kambing ang bulakang habihan at anumang tapos na tela. Ebidensya yan, hindi umungol. Si Elisa dumamba sa mga pulis. Trabaho ko yan, pagkain ng anak ko. Itinulak siya ng isang pulis nang malakas bumagsak siya sa putik. Si Leo ay tumakbo palabas ng silid sumisigaw mama mama. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Pilar sa braso upang hindi siya masaktan. Mula sa sahig ang bibig ni Elisa ay puno ng putik. Pinanood niya ang kanyang bangungot na nagkakatotoo. Nakita niya kung paano pumasok ang mga pulis sa kanyang santuaryo. Narinig niya ang tunog ng nababasag na kahoy nang sa pilitan nilang kunin ang habihan. Kinaladkad ito nang walang pag-iingat. Nakita niya kung paano nila kinuha ang mga sako ng naprosesong itim na bulak ang bulak, na hinugasan niya ng kanyang mga luha at langis at inihagis sa likod ng patrol car na parang mga basura. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya kung paano nila kinuha si Itim. Ang kambing ay umuungal sa takot, dumudulas ang mga paa sa lupa habang hinihila ng isang pulis sa leeg gamit ang isang lubid. Itim, sigaw ni Leo, humahagulgol. Lumapit si Imelda kay Elisa na sinusubukang tumayo. Yumuko ang matriarka upang ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Sinabi ko sa iyo na walang silbi ang itim na bulak-bulong ni Imelda na may lason. Ngunit kung sinasabi mong nagkakahalaga ito ng ginto, kung gayon ito ay aking ginto. Tumingin siya sa habihan. Susunugin ko ang habihang yan, Elisa. At gugupitan ko ang kambing na yan hanggang sa magdugo para gawing mga abrigo ko. At ikaw maiiwan ka rito. Sa kahirapan, pinapanood akong magtagumpay gamit ang iyong nilikha. Tumingin si Imelda sa pulis na si Rivas. Commander, kung susubukan kayong pigilan ng bulag na matandang yan, arestuhin ninyo siya bilang kasabwat. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, si Pilar, na kanina patahimik, ay tumayo. Ang kanyang mga bulag na mata ay nakatutok sa direksyon ni Imelda. Imelda Villaseñor, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang ama mo ang nagpalayas sa akin mula sa hasyenda dahil nangahas akong humabi ng katotohanan. At ngayon, ipinagpapatuloy mo ang kanyang kasinungalingan. Maaari mong kunin ang lahat ng ito, ngunit tandaan mo ang mga kamay na lumikha nito ay narito pa rin. Isang salita pa matanda at ikukulong kita sa paninirang puri. Sigaw ni Imelda, halatang natinag sa pagbanggit sa kanyang ama. Pagkatapos ay dumating ang pinakamasakit na sandali. Habang kinakaladkad na ng mga pulis ang habihan, lumapit si Imelda kay Eliza na nakaluhod pa rin. May matinding galit sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis at malupit na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Eliza ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa tunog ng bagyo. Naramdaman ni Elisa ang matinding sakit sa kanyang pisngi, ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Yumuko si Imelda, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang. Mula sa kanya ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak. Sinabi ko na sa'yo, bulong niya, bawat salita ay isang patalim. Putik ka lang. At ang putik ay hindi kailanman makakalikha ng ginto. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang damit na parang nadumihan at sumakay sa kanyang naka-aircon na kotse. Umalis ang mga patrol car, nag-iwan ng isang ulap ng alikabok na sumakal kay Elisa. Naiwan siyang nakahandusay doon sa lupa. Walang bulak, walang kasangkapan, walang kambing at walang pera. Ang tanging natira sa kanya ay ang pag-iyak ng kanyang anak at ang mabutong kamay ni Pilar na humahawak sa kanyang balikat na may nakakagulat na lakas. Tumayo ka, sabi ng bulag. Ang boses niya ay hindi nanginginig, isang boses na nangangako ng mga bagyo. Kinuha nila ang ating bulak, Elisa. Ngunit nagkamali sila. Iniwan nila sa atin ang ating mga kamay. At habang meron tayong mga kamay, hindi pa tapos ang digmaan. Ang katahimikang sumunod sa pag-alis ng mga patrol car ay mas masahol pa kaysa sa mga sigaw. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan.
Ito ang katahimikan ng isang sementeryo matapos itong pagnakawan. Ang hangin ay hindi na amoy parang at malinis na ulan. Amoy sunog na gasolina na ito at ang mapait na abdo ng pagkatalo. Naiwan si Eliza na nakaluhod sa lupa ang kanyang mga kamay ay walang laman at ang kanyang tingin ay nawawala sa daan kung saan dumaan ang kanyang buhay. Kinuha nila ang lahat. Ang habihan na inayos niya gamit ang kanyang dugo, ang mga sako ng bulak na hinugasan niya ng kanyang mga luha. Si Itim, ang kanyang tapat, nakasama ang tanging buhay na pamana ni Arturo. Sumpain sila bulong niya hinahampas ang lupa gamit ang kanyang kamao. Sumpain silang lahat. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang malakas na kalabog, parang isang sako ng mga buto na bumagsak sa sahig. Pilar sigaw ni Eliza lumingon. Ang matanda ay bumagsak sa tabi ng duyan. Ang kanyang mukha na palaging maputla ay mayroon na, ngayong kulay abong waksi, parang isang patay na kandila. Mahigpit niyang hawak ang kanyang dibdib. Gamit ang isang mabutong kamay humihingal. Ang galit ay naging masyadong mabigat para sa kanyang pagod na puso. Tumakbo si Eliza, palapit sa kanya, at sinalo siya sa kanyang mga braso. Ang katawan ng maestra ay napakagaan na tila ito ay gawa sa mga tuyong ibon at lumang damit. Huminga po kayo, maestra. Pakiusap. Huminga po kayo, pakiusap ni Eliza. Kinakaladkad siya patungo sa nag-iisang sulok ng guho na mayroon pang kapirasong bubong at isang kutsyon ng dayami. Binuksan ni Pilar ang kanyang mga bulag na mata na gumagalaw ng walang direksyon. Ang puting mangkukulam, humihingal si Pilar. May sipol sa kanyang dibdib. Ninakaw niya. Ang aking hininga, Eliza. Nilalamig. Ako. Huwag na po kayong magsalita. Mag-ipon po kayo ng lakas. Tinakpan siya ni Eliza ng sarili niyang katawan dahil wala na silang kumot. Ang mga hinabi niya ay kinuha bilang ebidensya. Ang gabi ay bumagsak sa mga guho na parang isang blok ng tingga. Malamig isang ginaw na tumatagos hanggang sa buto. Kung wala ang init ni Itim, kung wala ang mga kumot na lana, sila ay lantad. Sumiksik si Leo sa tabi ni Pilar upang bigyan ito ng init na nginginig. Tumayo si Eliza itinutulak ng isang hindi mapakaling desperasyon. Naglakad siya sa nawasak na paggawaan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga pulis ay naging malupit. Hindi lang sila kumuha ng mga gamit, sinira rin nila ang mga hindi nila kailangan. Ang mga mangkok na luwad na may tinanang walnut ay basag minamantsan, ang sahig ng itim na likido na parang namuong dugo. Tinapakan nila ang kaunting pagkain na mayroon sila. Tapos na naisip ni Eliza. Sa pagkakataong ito, sila na talaga ang nanalo. Sumandal siya sa isang pader na bato na bahagyang gumuho na. Ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa isang malalim na siwang sa pagitan ng dalawang malalaking bato na natatakpan ng isang tuyong baging. Huminto siya. Kumabog ang kanyang puso. Hinalughog ng mga pulis ang mga sako. Ang sahig ang habihan ngunit hindi nila hinalughog ang mga pader. Mabilis ang tibok ng kanyang pulso, ipinasok niya ang kanyang kamay sa madilim na butas. Ang kanyang mga daliri ay nakasagi ng isang bagay na malambot, pelos. Inilabas niya ang isang maliit na supot na gawa sa luma at kupas na lilang tela. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob buo pa rin kumikinang ang kayamanan. Ito ang hibla ng gabi. Sa mga gabing hindi siya makatulog, iniikid ni Eliza ang pinakapino, pinakamalambot na hibla na kinukuha niya mula sa leeg ng mga itim na kambing kung saan pinakadelikado ang balahibo. Inikid niya ito ng napakapino na tila ito ay buhok ng isang madilim na anghel. Nakagawa lamang siya ng 3 maliliit na bola, 3 bola ng sinulid na napakaperpekto na tila ito ay likido. Itinago niya ito roon upang protektahan mula sa halumigmig at nang hindi nalalaman na iligtas niya ito mula sa mga buwitre. Idiniin ni Eliza ang mga bola ng sinulid sa kanyang dibdib at bumunghalit ng isang tawang hysterical na mas parang iyak. Nasa akin ang sinulid, humikbi siya muling napaluhod. Nasa akin ang pinakamagandang sinulid sa buong mundo. Ngunit para saan pa ito kinuha nila?
Ang habihan ng mga karayom ang lahat. Tiningnan niya ang mga itim na bola ng sinulid. Walang silbi ang mga ito kung walang kasangkapan. Hindi siya maaaring humabi, gamit lamang ang kanyang mga daliri sa hangin. Muli siyang sinampal ng kawalan ng magawa. Nasa kanya ang materyales para sa isang obra maestra, ngunit wala siyang paraan para likhain ito. Mama. Ang boses ni Leo ang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pagkalugmok. Nakatayo ang bata sa kanyang tabi. May dala ito sa kanyang maliliit at maruruming kamay. Anak, bantayan mo si Lola Pilar. Nakita ko po ito sa labas, sabi ng bata, iniuunat ang kanyang mga kamay. Mga sanga po ito mula sa nasunog na puno. Ang mga matitigas. Tiningnan ni Elisa ang mga patpat. Dalawang tuwid at matibay na sanga ng meskite na nakaligtas sa sunog sa mansyon, maraming taon na ang nakalipas. Ang kahoy ay pinatigas ng apoy, matigas na parang bakal. Para saan ito, anak, tanong ni Eliza, hindi nauunawaan. Umupo si Leo sa sahig at naglabas ng isang matalas na bato mula sa kanyang bulsa. Sa mga kilos na hindi pa sanay, ngunit determinado, sinimulan niyang kaskasin ang dulo ng isa sa mga sanga. Kinuha po ni Lola Imelda ang malaking makina ninyo, sabi ni Leo nakatuon sa kanyang ginagawa. Sabi niya, kung wala ang makina, wala na raw kayo. Hinipan ng bata ang kusot at ipinakita kay Eliza ang dulo ng sanga. Matulis ito, parang isang higanting karayom. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pa. Pero tinuruan niyo po ako na bago pa magkaroon ng makina, nariyan na ang mga lola. Pagpapatuloy ni Leo, itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may isang sinaunang karunungan na hindi angkop sa isang 6 na taong gulang na bata. Iniabot niya ang 2 itim na patpat na kahoy sa kanyang ina. Kinuha ni Elisa ang mga sanga. Magaspang ang mga ito, primitibo, ngunit nang hawakan niya ang mga ito, may naalala ang kanyang mga kamay. Ang habihan ay para sa paggawa ng mga patag na tela. Ngunit sa dalawang karayom maaari kang gumawa ng iba, maaari kang gumawa ng hugis, maaari kang maghabi ng isang katawan. Ipinatong ni Leo ang kanyang maliit na kamay sa sugatang kamay ni Eliza. Mama, bulong ng bata. Nang may diin, kinuha nila ang lahat, pero nariyan pa rin ang mga kamay ninyo. Tiningnan ni Elisa ang mga pansamantalang karayom, ang hibla ng gabi, at pagkatapos ay tumingin sa sulok kung saan si Pilar ay nahihirapang huminga, kumakapit sa buhay dahil sa purong sama ng loob. Isang kislap ang sumiklab sa dibdib ni Elisa. Hindi ito pag-asa. Ito ay isang bagay na mas mainit at mas mapanganib. Ito ay paghihiganti. Tama ka, anak, sabi ni Eliza, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hinigpitan niya ang hawak sa mga sanga ng meskite hanggang sa maramdaman niya ang mga ito na parang karugtong ng kanyang mga buto. Nasa atin ang aking mga kamay. At sa mga kamay na ito hahabihin natin ang isang sapot na ibabalot sa kanyang imperyo. Sa tabi nila, si Pilar, na nakarinig ng lahat, ay umubo. Isang mahina, ngunit determinadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kanyang higaan. Elisa, sabi niya, ang boses ay isang sinulid na lang. Ang apoy ay hindi lamang sumisira. Nagpapatibay din ito. Sa loob niyan, ang aking huling armas. Kunin mo. Hayaan mong ang kadiliman ay magkaroon ng mga pangil. Binuksan ni Elisa ang lata. Sa loob nakapulupot ang mga rolyo ng sinulid na pilak, nangingitim na sa katagalan. Ito ang huling pamana ng maestra. Ang huling piraso ng kanyang plano. Nalagutan ng hininga si Pilar, kasabay ng bukang liwayway. Ang kanyang huling hininga ay isang mahinang buntong hininga ng kapayapaan na inilabas niya kasabay ng pagputol ni Eliza sa huling hibla ng damit. Ang kanyang mga bulag na mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang isang nangiti ng kasiyahan ay nanatiling nakaukit sa kanyang mga labi. Hindi sumigaw si Elisa, Memo. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay napakalaki na hindi na ito kasya sa kanyang katawan, kaya ibinuhos niya ang lahat sa damit na kanyang hawak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata ng kanyang maestra, hinalikan ang kanyang malamig na noo. Ipinapangako ko, Pilar, bulong ni Elisa sa dilim. Bukas ng gabi ikaw ang nasa unang hilera.
Tumayo siya sa gitna ng mga guho. Hindi na siya si Elisa ang malungkot na biyuda. Hindi na siya ang kaawa-awang ina. Siya na ngayon ang mandirigmang hinubog ni Pilar sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kinuha niya ang damit na tila nanginginig sa enerhiya ng buhay at kamatayan at maingat itong inilagay sa ilalim ng isang bunton ng maruruming damit sa isang timba na gagamitin niya para makapasok. Ang paghihiganti ay nahabi na. Ang pagsusuot na lang ang kulang. Ang convention center ay kumikinang na parang isang hiyas na kristal sa gitna ng lungsod. Ang mga limousine ay nagsisiksikan sa pangunahing pasukan, iniluluwa ang mga kilalang tao politiko at mga mamamahayag na gutom sa karangyaan. Ang mga flash ng kamera ay sumasabog na parang mga artipisyal na kidlat, nagliliwanag sa pulang karpet kung saan lahat ay may pekeng ngiti at pinaputing ngipin. Ngunit hindi doon pumasok si Elisa. Pumasok siya sa pinto sa likuran kung saan inilalabas ang basura at ipinapasok ang mga kahon ng pagkain. Nakasuot siya ng isang kulay abong uniforme ng tagalinis na 2 sukat na mas malaki na ninakaw niya mula sa isang sampayan kaninang umaga. Ang kanyang buhok ay nakatali sa ilalim ng isang hairnet at ang kanyang muka ay walang kolorete. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, hindi kapansin-pansin. Walang sino man ang tumitingin sa tagalinis. Iyon ang unang panuntunan ng lipunan. Ang mga taong naglilinis ay bahagi ng mga muebles, mga multo na may dalang walis. Itinutulak ni Elisa ang isang kariton ng labada na may maingay na gulong sa loob ng isang dilaw na plastik na timba sa ilalim ng isang bunton ng maruruming tuwalya at mga basahan na amoy klorina. Naroon ang bomba, naroon ang damit. Ay di umungol ang isang security guard sa pinto ng serbisyo, hindi man lang itinaas ang kanyang tingin mula sa kanyang cellphone. Ako po ang pamalit sa panggabing shift, bulong ni Elisa. Ibinababa ang kanyang ulo. Nagkasakit po si Aling Marta. Iwinasiwas ng gwardiya ang kanyang kamay nang walang gana. Sige, pasok. At bilisan mo. Pumunta ka sa mga banyo sa 2nd palapag. May nagsuka ng champagne. Tumawid si Elisa sa pasukan. Nasa loob na siya. Ang ingay ng kaganapan ay nakakabingi kahit sa mga pasilyo sa likuran. Ang tugtog ng musika ay yumayanig sa mga pader. Naglakad si Elisa sa labyrinth ng mga konkretong pasilyo. Iniiwasan ang mga waiter na tumatakbo, dala ang mga bandeja ng pagkain at mga stressed na estilista na may dalang mga sabitan ng damit. Sa bawat sulok, may mga monitor ng telebisyon na nagpapalabas ng nangyayari sa pangunahing entablado. At naroon siya. Si Doña Imelda Villaseñor, pinupuno ang mga screen. Ini-interview siya ng live. Nakasuot siya ng isang puting-puting bestidang seda na nagpapamukha sa kanya na isang modernong santa. Ang inspirasyon para ngayong gabi ay kadalisayan. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay tila pelos na may lason. Nabubuhay tayo sa madilim na panahon at ang moda ay dapat maging isang tanglaw ng liwanag. Ang aking koleksyong dalisay na kaputian ay hindi tumatanggap ng mga mantsa, hindi tumatanggap ng mga pagkakamali. Ito ay ganap na perfection. Hinigpitan ni Elisa ang hawakan ng kariton hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri. Ganap na perfection na isip niya nang may galit. Ang perfecsyong yon ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ni Pilar at ng gutom ni Leo. Ang kanyang target ay ang mga pangunahing dressing room. Kailangan niyang hanapin ang tamang sandali, ang tamang lugar. Ngunit sa pagliko sa isang sulok malapit sa VIP area, isang hepe ng seguridad, isang malaking lalaki na may earpiece at mukhang bulldog ang humarang sa kanyang daan. "Hoy, ikaw!" sigaw ng lalaki. Natigilan si Elisa. Huminto ang kariton. "Saan ka pupunta dala ang maruming timba na iyan?" tanong ng gwardiya papalapit ng may panganib. "Bawal dito. Autorisadong tauhan at mga modelo lang. Inutusan po akong kumuha ng mga tuwalya sa dressing room." Naisip ni Elisa, nanginginig ang boses. "Wala akong alam dyan," sabi ng gwardiya tinitingnan ang dilaw na timba ng may hinala. "Tingnan ko. Ayaw nating may makapasok na baliw na tagahanga o magdala ng bomba." Tumigil sa pagtibok ang puso ni Elisa. Kung bubuksan niya ang timba, makikita niya ang damit.
Makikita niya ang itim na bulak at ang lumang pilak. Makikilala siya agad. Ito na ang katapusan. Mga maruruming damit lang po, sir. Mabaho po, sinubukan niyang pigilan. Iniunat ng gwardiya ang kanyang kamay patungo sa mga tuwalya na tumatakip sa damit. Sinabi kong buksan mo. Ipinikit ni Eliza ang kanyang mga mata, hinihintay ang sakuna. Pabayaan mo siya, gago. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang isang putok ng baril. Natigilan ng gwardiya at lumingon. Doon nakasandal sa pintuan ng isang dressing room ay si Arya. Si Arya ang pinakasikat na modelo sa bansaang bituin na dapat magsara sa palabas ni Imelda. Ngunit hindi siya mukhang isang bituin. Ang kanyang maskara ay kumalat na dahil sa luha at hawak niya ang isang ipinagbabawal na sigarilyo nang may nanginginig na mga kamay. Suot niya ang pangunahing damit ng koleksyon ni Imelda, isang magulo at katawa-tawang tumpok ng puting tela na nagpapamukha sa kanya na isang murang cake pangkasal. Senyorita Ariana, o talang gwardiya na takot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ang babaeng ito, nagsinungaling si Arya. Nang may kayabangan bumubuga ng usok ay nandito para linisin ang banyo ko dahil ako ang nag-utos. Kasusuka ko lang ng basurang diet na pinapakain nila sa akin. Gusto mo bang ikaw ang pumasok para linisin ang suka ko o papapasukin mo siya? Nasuklam ang gwardiya at umatras. Sige na, pero bilisan mo. Hindi na naghintay si Eliza. Itinulak niya ang kariton at pumasok sa dressing room ni Arya. Isinara ang pinto nang may kandado sa likod niya. Ang dressing room ay isang gulo ng pampaganda at mga bulaklak. Bumagsak si Arya sa isang sopa, muling humahagulgol, hindi pinapansin ng tagalinis. Salamat, bulong ni Eliza. Tinatanggal ang hairnet at inilugay ang kanyang buhok. Nagulat si Arya sa pagbabago ng tono. Hindi ko ginawa yon para sa iyo, Miss Mid. Ang modelo pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang may galit, minamantsahan ng itim ang puting-puting damit. Ginawa ko yon dahil galit ako sa gorilyang yon. At galit ako sa lugar na ito. At galit ako sa bruhang si Imelda. Natigilan si Eliza. Bakit ka galit sa kanya? Ikaw ang kanyang bituin. Ako ang kanyang manikin. Isinagot ni Arya, tumayo at pinunit ang isang bahagi ng tela. 10 minuto lang ang nakalipas, pumasok siya rito at sinabi sa akin na mukha akong mataba. Mataba ulit niya ng may pait. Sabi niya, ang damit na ito ay nagmumukhang bastusin sa akin dahil masyadong malapad ang aking balakang. Pinagbantaan niya akong sisirain ang aking karera kung hindi ako magbabawas ng 2 kilo bago ang huling paglakad. Gusto niyang lumabas ako roon at ngumiti habang ipinapahiya niya ako. Tiningnan ni Arya ang kanyang sarili sa salamin ng may pandidiri. Tingnan mo ako. Mukha akong isang napinturahang manika. Hindi ito moda. Isa itong kostiyum. Tinitigan ni Eliza ang modelo. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Nakita niya ang parehong apoy na nakita niya sa mga mata ni Pilar. Kung gayon, hubarin mo, mahinahong sabi ni Eliza. Tumawa si Arya ng may kapaitan at lalabas ng hubad iyon ang mas gusto niya. Isang iskandalo para makabenta pa ng mas maraming dyaryo. Hindi sabi ni Eliza naglalakad patungo sa dilaw na timba. Inalis niya ang maruruming tuwalya. Ang amoy ng hilaw na bulaklangis ng niyog at lumang pilak ay pumuno sa silid, pinalitan ng amoy ng hairspray at murang pabango. Inilabas ni Eliza ang damit. Itinaas niya ito sa hangin. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng dressing room, ang kasuotan ay parang isang butas sa katotohanan. Ang itim na bulak at ang kupas na pilak ay lumikha ng isang tekstura na parang balat ng dragon abo at gabi. Ito ay marahas. Ito ay maringal. Tumigil sa pag-iyak si Arya. Nakanganga siya. Ano? Ano yan? Tanong ng modelo, lumalapit na parang nahipnotismo. Ito ang kabaligtaran ng kadalisayan, sagot ni Eliza. Ito ang damit ng itim na tupa. Makati ito, magaspang mabigat. Hindi ito ginawa para magmukhang maganda, Arya. Ginawa ito para magmukhang hindi magagapi. Iniunat ni Arya ang kanyang kamay at hinawakan ng magaspang na bulak at ang mga hibla ng pilak. Nanginig siya. Sino ka, tanong ng modelo, tinitingnan si Eliza sa mga mata. Ako ang babaeng inagawan ni Imelda ng lahat, sabi ni Eliza.
At ang damit na yan, ang aking paghihiganti. Kung isusuot mo yan, hindi ka lang magiging isang modelong naglalakad sa entablado. Ikaw ay magiging isang deklarasyon ng digmaan. Tiningnan ni Arya ang kanyang malungkot na refleksyon sa salamin na kasuot ng puti ipinahiya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang itim na damit na hawak ni Eliza na parang isang espada. Isang mapanukso mabagal at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ng modelo. Sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng puting damit ni Imelda. Ibigay mo sa akin utos ni Arya. Susunugin natin ang entabladong ito. Ang pangunahing bulwagan ng convention center ay naging isang nakakasilaw na templo. Tapat sa kanyang obsesyon, ipinag-utos ni Doña Imelda na takpan ang lahat ng puti. Ang entablado ay isang dila ng puting marmol. Ang mga upuan ng mga bisita ay binalutan ng puting satin at libu-libong puting liryo, tulad ng mga nasa libing ni Arturo ang nagpapalamuti sa mga pader, naglalabas ng kanilang matamis at nakakahilong amoy libing. Ang musika ay malumanay at hindi nakakasakit. Isang pangkaraniwang himig ng piano na hindi nakakagambala. Ang mga modelo ay lumalakad na parang mga anino balot sa mga malinis na seda at puntas. Ang koleksyong dalisay na kaputian ay eksakto sa kinatatakutan ni Eliza, nakakabagot pa ulit-ulit at ligtas. Ngunit ito ang koleksyon ng mga Villaseñor, kaya pumalakpak ang mga manunood. Ang mga kritiko ng moda ay nagsusulat sa kanilang mga kwaderno na may mga mukhang nababagot, ngunit tumatango. Walang nangahas na batikusin ng reyna. Si Imelda ay nanonood mula sa isang mataas na palko, umiinom ng isang kopita ng mineral water. Pakiramdam niya ay hindi siya magagalaw. Dinurog na niya ang kompetisyon, binura niya ang kanyang manugang sa mapa, at kinumpis kanya ang rebeldeng bulak. Ang mundo ay puti at nasa ilalim ng kanyang takong. At ngayon anunsyo ng tagapagpakilala, para isara ang maringal na kaganapang ito, ang sentrong piyesa ng koleksyon, ang sagisag ng kabutihang pambabae. Kasama ninyo ang supermodel na si Arya, suot ang bestidang walang hanggang nobya, yumuko si Imelda, ngumingiti ng may tagumpay. Inaasahan niyang makita ang tumpok ng puting tela, ang pagsabog ng kaputian na magpapatunay sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi lumabas si Arya. Ang musika ng piano ay nagpatuloy sa isang nakakailang na pag-uulit sa loob ng 10 segundo, 20 segundo. Nagsimulang magbulungan ang mga manonood. Kumunot ang noo ni Imelda at kinuha ang kanyang radyo. Anong nangyayari? Bumulong siya sa mikropono. Bakit hindi lumalabas ang babaeng iyan? Hindi po namin alam. Senyora, sagot ng boses ni Joanna na puno ng pagkasindak. Hindi po namin siya mahanap. Ikinulong niya ang sarili sa dressing room at biglang nagbago ang tunog. Isang matinis at marahas na kaluskos ang pumunit sa hangin. Mayroong pumutol sa pangunahing sistema ng audio. Namatay ang piano at pagkatapos ay namatay ang mga ilaw. Hindi ito isang unti-unting pagdidilim. Ito ay isang biglaang dagok. Ang mga ilaw na nagpapaligo sa entablado ng puting liwanag ay biglang namatay nilamon ang bulwagan sa ganap na kadiliman. Ang mga bulungan ng mga manonood ay naging mga sigaw ng pagkagulat at takot. Ano ito? Buksan ang mga ilaw, sigaw ni Imelda tumatayo. Sa kadiliman nagsimulang tumugtog ang isang musika. Hindi ito piano, hindi ito techno. Ito ay isang violin, isang solo ng violin na hilaw, mabagal at masakit. Ang tunog nito ay parang lumang kahoy na lumalangit-ngit, parang hangin na umuungal sa isang guho, parang iyak ng isang ina. Isang himig na nagpatayo ng balahibo, malungkot at galit ng sabay. Isang solong ilaw ang bumukas sa dulo ng entablado. Ngunit hindi ito isang puti at malabong liwanag. Ito ay isang matigas at nakatutok na ilaw mula sa itaas. Lumilikha ng isang bilog ng matingkad na liwanag sa sahig. At doon sa gitna ng bilog ay si Arya. Ngunit hindi ito ang Arya na kilala ng lahat. Ang kanyang buhok ay nakalugay, mailap bumabagsak sa kanyang mukha. Tinanggal niya ang kanyang mga peking pilikmata. Nakayapak siya at suot niya ang damit.
Isang pigil na sigaw ang gumapang sa buong bulwagan. 1,000 tao ang sabay-sabay na huminto sa paghinga. Ang damit ay hindi kasuotan. Mukha itong isang sugat sa katotohanan. Ang itim na bulak ang basurang bulak na ginamot sa langis ay sinisip-sip ang liwanag ng may nakakatakot na kasakiman. Walang kislap sa tela, tanging isang malalim na kalaliman, isang itim na banta na nagpamukha sa modelo na isang silweta na ginupit laban sa kawalan. Ngunit pagkatapos ay humakbang si Arya. Sa kanyang paggalaw, nabuhay ang tela. Ang mga hibla ng lumang pilak iyong itinago ni Pilar sa loob ng 40 taon ay sumalo sa liwanag. Hindi ito kumikinang tulad ng mga bulgar na diamante. Ito ay kumikislap tulad ng mga kidlat sa isang bagyo sa gabi, tulad ng mga ugat ng mercury na dumadaloy sa batong bulkan. Ang tekstura ay brutal. Kumpara sa mapagkunwaring kinis ng puting seda na nakita nila, sa loob ng isang oras ang damit na ito ay agresibo. Nakikita ang mga buholang tensyon mula sa mga karayom na kahoy, ang dugo at pawis. Hindi lumakad si Arya na may malanding hakbang ng isang modelo. Lumakad siya na may mabibigat at malalakas na hakbang, itinatanim ang kanyang mga hubad na paa sa marmol na para bang gusto niya itong basagin. Ang musika ng biolin ay tumindi naging isang nakakapunit pusong panaghoy. Sumulong si Arya sa entablado. Ang damit ay gumagalaw, kasama niya mabigat at organiko. Ang mataas na kwelyo ay nagbigay sa kanya ng anyo ng isang reynang mandirigma. Ang kanyang likod na hubad ay nagpakita ng kanyang gulugod, vulnerable at tao. Diyos ko, bulong ng editor ng pinakamahalagang magasin ng moda sa bansa na nakaupo sa unang hilera. Ito ay nakakawasak. Walang sino man ang tumitingin sa mga puting liryo. Walang sino man ang nakaalala sa koleksyon ni Imelda. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa madilim na aparisyong yon na humahamon sa lahat ng kinakatawan ng kaganapan. Si Imelda, mula sa kanyang palko, ay naramdaman na nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nakilala niya ang kulay, nakilala niya ang tekstura. Ito ang bulak ng mga itim na kambing. Ito ang basura na itinapon niya sa putik. Ngunit ngayon ay naging isang obra maestra na nagpamukha sa kanyang koleksyon na parang mga costume sa karnabal. Ang puot ay bumulag sa kanya. Ang inggit ay sumunog sa kanyang lalamunan na mas masahol pa sa asido. Nakarating si Arya sa dulo ng entablado sa harap mismo ng mga litratista na pagkatapos ng kanilang pagkatulala ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera na parang mga baliw. Ang mga flash ay nagliliwanag sa damit nagpapasabog sa kinakalawang na pilak sa mga parang multong kislap. Huminto ang modelo. Tumingin siya sa itaas, direkta sa palko ni Imelda, at ngumiti. Hindi isang nangiti ng modelo kundi isang nangiti ng isang lobo na katatapos lang manghuli. Hindi na ito nakayanan ni Imelda. Ang kahihiyan ay pampubliko. Ang daga ay nakapasok sa kanyang palasyo. Nawala sa matriarka ang kompostura na iningatan niya sa loob ng 60 taon. Yumuko siya sa barandilya ng palko, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit at sumigaw sa isang boses na bumasag sa mahikang sandali. Akin ang telang iyan, magnanakaw. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, pinatahimik kahit ang biolin. Seguridad, umungol si Imelda. Itinuturo ang entablado gamit ang isang nanginginig na daliri na puno ng mga alahas. Hulihin ang babae na iyan ang damit, na iyan ay pag-aari ng mga Villaseñor. Ninakaw na bulak iyan. Ang mga manonood ay lumingon sa palko na bigla sa eksena. Ang eleganteng si Doña Imelda ay sumisigaw na parang isang baliw. Hindi gumalaw si Arya. Nanatili siyang nakatayo doon, maringal sa kanyang baluti ng itim na bulak at pilak, habang 3 security guard ang patakbong tumawid sa entablado patungo sa kanya. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, isang maliit na figura ang lumabas mula sa dilim sa likod ng entablado. Nakasuot ito ng isang malaki at pangit na kulay abong uniforme ng tagalinis. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga kamay ay pula at puno ng mga peklat. May hawak siyang mikropono na inagaw niya mula sa sound technician.
Si Elisa iyon. Naglakad siya hanggang sa tumayo sa harap ni Arya, pinoprotektahan ng kanyang likha gamit ang sarili niyang katawan. Huminto ang mga gwardiya na lilito sa pagkakita ng isang tagalinis sa gitna ng entablado. Itinaas ni Elisa ang kanyang tingin sa palko, hinahanap ang mga mata ng kanyang biyenan. Itinaas niya ang mikropono. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Hindi iyan sa inyo, Doña Imelda, sabi ni Elisa, at ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay dumagundong sa bawat sulok ng bulwagan, malinaw at matatag na parang isang hatol. Ang tela ay pag-aari ng humahabi nito. At kayo, hindi kayo marunong humabi. Marunong lang kayong pumutol. Ang katahimikang sumunod sa pahayag ni Elisa ay mas mabigat pa kaysa sa tingga. Sa isang kaganapan kung saan bawat segundo ay nakakoreograpo ang improvisasyon ay isang krimen. Ngunit ang katotohanan ay isang delubyo. Hindi na natili si Doña Imelda sa palko. Bumaba siya sa mga hagdan sa gilid na titisod sa kanyang bestidang seda. Tinutulak ang mga waiter, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang galit na bumubura sa mga taon ng operasyon at kompostura. Patayin ang mikroponong yan, sigaw niya habang sumusugod patungo sa entablado na parang isang sugatang toro. Paalisin siya dyan, isa siyang manloloob, isa siyang tagalinis. Nag-alinlangan ang mga security guard. Tiningnan nila si Imelda na histerikal at pula sa galit at pagkatapos ay tiningnan nila si Elisa na nakatayo ng may tahimik na dignidad, nakasuot ng kulay abong uniforme ng isang katulong pinoprotektahan. Ang modelo na suot ang pinakakahanga-hangang kasuotan na nakita nila. Hindi umatras si Elisa. Hinigpitan niya ang hawak sa mikropono. Alam niyang mayroon na lamang siyang ilang sandali bago putulin ng tunog o kaladkarin siya palabas. Oo, isa akong tagalinis. Sabi ni Elisa, ang kanyang boses ay mahinahong umalingaw-ngaw sa gitna ng mga bulungan ng madla. Dahil iyan ang ginagawa ninyo sa mga taong sagabal sa inyo. Winalis ninyo kami. Itinapon ninyo kami sa basura. Nakarating si Imelda sa gilid ng entablado, humihingal. Sinubukan niyang umakyat ngunit pinigilan siya ng kanyang makipot na palda na nag-iwan sa kanya sa isang katawa-tawang posisyon na kakapit sa gilid ng marmol. Magnanakaw kahiyaw ni Imelda, itinuturo ang itim na damit. Akin ang bulak na yan. Akin ang pilak na yan. Naglakad si Elisa patungo sa gilid ng entablado at tiningnan ang kanyang biyenan mula sa itaas. Hindi, Doña Imelda. Ang bulak na ito ay ang itinapon ninyo sa putik-6 na buwan na ang nakalipas, sagot ni Elisa. Lumingon upang harapin ang mga kamera na nagbo-broadcast ng live sa buong bansa. Mga ginoo at ginang, ang nakikita ninyo ay hindi isang imported na tela. Ito ang bulak ng mga itim na kambing na hinahamak ng pamilyang Villaseñor. Ito ang basura na ipinabaon ninyo sa akin nang palayasin ninyo ako mula sa aking tahanan sa gitna ng bagyo kasama ang aking 6 na taong gulang na anak. Isang bulungan ng pagkamangha ang gumapang sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-type ng mabilis sa kanilang mga telepono. Ang live broadcast ay napuno ng mga komento. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Imelda. Hinahampas ang sahig ng entablado gamit ang kanyang palad. Ninakaw niya ang kambing. Binigyan niya ako ng isang sirang habihan at isang sako ng maruming bulak para ipahiya ako. Pagpapatuloy ni Elisa, hindi pinapansin ang mga sigaw ng matriarka. Inakala niyang mamamatay kami sa ginaw, ngunit hindi niya alam na ang kadiliman ay may sariling init. Hindi niya alam na kapag hinugasan mo ang itim na bulak ng mga luha at langis, nagiging mas matibay pa ito kaysa sa bakal. Itinuro ni Elisa ang damit na buong pagmamalaking suot ni Arya. Ang damit na ito ay hindi lang gawa sa sinulid. Gawa ito sa huling hininga ni Pilar Valdez. Nang marinig ang pangalang yon, ilang mga veteranong taga-disenyo sa unang hilera ang napatayo sa gulat. Si Pilar Valdez ay isang nawawalang alamat. Oo, tumango si Elisa. Ang boses niya ay nabasag sa unang pagkakataon. Ang dakilang si Pilar ay namatay kahapon sa isang sunog na guho, walang gamot,
Dahil kinumpis ka ng mga pulis ng ginang na ito, ang lahat ng mayroon kami. Kinuha nila ang aming pagkain, ang aming mga kasangkapan. Ngunit may itinuro sa akin si Pilar. Bago siya mamatay, itinuro niya na ang karangyaan ay hindi ang pekeng kaputian na nagtatago ng mga mantsa. Ang karangyaan ay ang katotohanan. Si Imelda nang makitang nawawalan na siya ng kontrol sa mga manonood, ay nagawang umakyat sa entablado sa tulong ng isang sip-sip na gwardiya. Sumugod siya kay Eliza, ang kanyang mahahabang kuko na may pulang pintura ay handang kumalmot para agawin ang mikropono para patahimikin ang boses na gumigiba sa kanyang imperyo. Tumahimik kapatay gutom, sigaw ni Imelda. Hinawakan si Eliza sa braso ng marahas. Humakbang si Arya para ipagtanggol si Eliza, ngunit hindi na niya kinailangan ng tulong. Kumawala si Eliza mula sa pagkakahawak ni Imelda sa isang mabilis at matatag na kilos. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Binitiwan ni Eliza ang mikropono. Hinayaan itong bumagsak sa sahig at itinaas ang kanyang dalawang kamay sa hangin. Inilagay niya ang mga ito sa ilalim ng ilaw, sa tabi mismo ng perpekto at makapal na kolorete sa mukha ni Imelda. Tingnan ninyo, sigaw ni Eliza. Nang buong lakas, walang mikropono, ngunit may puwersa ng isang kulog. Nag-zoom in ang mga kamera. Sa mga higanting screen sa bulwagan, lumitaw ang mga kamay ni Eliza. Mga kamay ito ng isang manggagawa, pula na mamaga. May malalalim na hiwa sa mga buko dahil sa mga karayom na kahoy. May matitigas na kalyo sa dulo ng mga daliri dahil sa pagkiskis ng hilaw na bulak. May maitim na mantsa ng langis at walnut na hindi matanggal ng sabon. Mga kamay na nagdugo. At sa tabi ng mga ito nakikita ang mga kamay ni Imelda, mga kamay na puti makinis na parang krema, na may perpektong French manicure, at mga singsing na diamante na mas mahal pa kaysa sa isang bahay. Mga kamay na hindi kailanman humawak sa lupa, na hindi kailanman nagtrabaho, na marunong lamang magturo at pumirma ng mga tseke. Ang mga kamay na ito, sabi ni Eliza, ipinapakita ang kanyang mga peklat, ang humabi sa bawat milimetro ng damit na ito. Ang mga kamay na ito, ang naglaba ng bulak sa ilog. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa aking maestra habang siya ay namamatay. Ibinaba ni Eliza ang kanyang mga kamay at itinuro ang mga kamay ni Imelda ng may sukdulang paghamak. Ang sa inyo, Doña Imelda, marunong lang sumira. Hindi kayo lumilikha ng anuman. Bumibili lang kayo mula sa mga lumilikha at pagkatapos ay itinatapon ninyo sila. Ang inyong kadalisayan ay isang kasinungalingan na gawa sa Tsina. Ang aking kadiliman. Ang aking kadiliman ay totoo. Ang katahimikan sa bulwagan ay ganap. Walang humihinga. Ang paghahambing ay nakakawasak. Ang katotohanan ay naroon ipinapalabas sa high definition ang mga kamay na lumilikha laban sa mga kamay na parasito. Bigla may isang taong nagsimulang pumalakpak sa likuran, isang mabagal at nag-iisang palakpak. Clap, clap, clap. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Tumayo ang editor ng magasin ng moda at malakas na pumalakpak. Sinundan siya ng mga batang taga-disenyo. Sa loob ng ilang segundo ang buong bulwagan ay nakatayo nag-oobasyon, hindi sa puting koleksyon, kundi sa babaeng nakaunipormeng kulay abo at sa modelong nakaitim. Tumingin si Imelda, sa paligid ng lalaki ang mga mata. Ang tunog ng mga palakpak ay parang ingay ng kanyang mundong gumuho. Nang makita ang reaksyon ng mga tao, ginawa ni Eliza ang kanyang huling kilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng mga hurado, kinuha ang isang kopita ng pulang alak at bumalik sa harap ni Imelda. Sabi ninyo ang puti ay para sa mga walang itinatago. Sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Kung gayon, hayaan nating makita ng lahat ang tunay ninyong kulay. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang laman ng kopita sa puting-puting bestida ni Imelda. Ang pulang alak ay kumalat na parang isang sariwang sugat sa dibdib ng damit, isang hindi maiaalis na mantsa ng kahihiyan. Iyan deklara ni Eliza para marinig ng lahat iyan
ang tunay na kulay ninyo. Isang mansyang hindi na kailanman mahuhugasan. Si Imelda, na ipinahiya nag-iisa sa gitna ng madlang, sumisigaw ng magnanakaw manloloko, ay naramdaman na nanghina ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa malamig na marmol. Ang kanyang puting bestida ay minantsahan ng hindi nakikitang dumi ng kanyang sariling pagkatalo. Epilogo, ilang taon makalipas, ang Hacienda del Sol ay naging paaralan ng paghahabi ng Pilar Valdez, isang santuaryo para sa mga babaeng itinakwil. Tinanggal ni Elisa ang mga bakal na tarangkahan, pinahintulutan ang sino mang gustong matuto. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gitna ng kanyang mga estudyante, ang tunog ng mga habihan ay parang musika. Sa hardin, isang kawan ng mga itim na kambing ang nanginginain. Doon sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Leo, 11 taong gulang, na ngayon sinusuklay ang balahibo ng isang matanda nang si Itim. Umupo si Eliza sa tabi nila. Sabi ni Lola Imelda, isang pagkakamali. Si Itim, sabi ni Leo. Ngumiti si Eliza. Hindi siya isang pagkakamali, anak. Siya ang patunay na kung minsan, ang mga bagay na itinuturing ng mundo na basura ay ang mga pinakamatibay sa lahat. Ang itim ay hindi kawalan ng kulay. Ito ang kabuuan ng lahat ng kulay, magkakasama, hindi mapaghihiwalay. Tumingin siya sa bahay na puno ng tawanan at pag-asa sa kanyang mga kamay na hindi na nagdurugo, ngunit hindi kailanman malilimutan ang sakit na humubog sa kanila. Ang lobong puti ay namatay sa sarili nitong kasinungalingan, at ang itim na tupa na minsan ay itinapon sa putik ay natutunang hindi ang dilim ang dapat katakutan, kundi ang isang liwanag na walang anino.